Abay, bakit po wala pang kuryente at wala pang tubig? Ayon sa ating mga tiktik, mga espiya, sa nasabing programa po, yung pabahay ni Kalingap Rap, mga kaibigan. So, baka bukas o sa Biyernes, I will declare to postpone the ribbon cutting because gipadlock nung dalawa yung bahay ni Beyonce, gipadlock. Hindi ma-open po, mga kaibigan. Hindi ma-open. Abay, umayos kayo. Baka ipadlock ko rin kayo. Baka yung mga channel nyo, papadlock natin yung mga channel ninyo. Hindi kayo makakaalis sa bahay ninyo. I will padlocking nyo. Umayos kayo, Dr. Lab. Ay, Dr. Lab. Dato Lab. At saka si Dato Bulong. Wala pa pong kuryente. Wala pang tubig yung bahay ni Beyonce. Paano gawin natin yon kung gayaan? I will padlocking you in 72 hours. Kumilos kayo. Baka yung mga ano dyan, mga negosyo dyan, papadlock ko yan. Mayos kayo, Doktor Bulong Lab. Ay, Bulong. Ano yan? Hindi natuloy ang ribbon cutting ng bahay ni Beyonce. Sayang. Makikita na sana natin ang pagningning ng chandelier sa kisame. Isa sa pinakamagarbo, bongga, malaking pabahay ng Kalinga. Subalit, sa excitement ng lahat, sa napipintong ribbon cutting ng bahay nila Beyonce, hindi natin namalayan na mayroon na pala tayong nakaligtaan simula umpisa pa lang. Bakit? Sapagkat masyadong mabilis ang mga pangyayari. Lahat tayo excited. Sila Kalingap Rap, ang mga Kalingap partners, ang mga sponsors sa pagtatayo ng bahay na ito. Nakadalasan kapag tayo ay nagiging super excited, na-overlook natin yung mga mahalagang bagay o mga mahalagang detalye para doon sa atin pong pinakahihintay na kaganapan sa ating mga buhay. At dito nga, sa sitwasyon nila Beyonce, ang kanila pong bahay. Subalit, nandiyan na yan. Sabi nga nila, hindi na tayo dapat magsisihan. May mga sinasabi na kasalanan to nila Dr. Lab, kasalanan ni Raid Singh, sapagkat masyado silang na-excite pumunta ng Hong Kong. No. Huwag naman ganon. Ganon talaga. No? Wala namang perpekto sa mundong ito eh. May mga bagay na nakakaligtaan tayo. Dahil nga sa bilis ng mga pangyayari dito sa kaganapan ng buhay ni Beyonce. Yung iba, kung matatandaan niyo, nagsasabi na ang tagal naman. Ang tagal namang matapos ng bahay ni Beyonce. No? Pero hindi pala natin alam na mayroong pang dapat na tapusin. Ulitin natin. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Parang ex mo lang na nakilala mo sa loob ng 1 linggo at dahil marami nang nangyari, masyadong mabilis ang pangyayari at siya ay unti-unti na rin naglaho. At wala pa mang November, siya ay nag-ghosting na. Ganun ang nangyari. Dahil sa bilis ng pangyayari, nakaligtaan ang lahat ng bagay, dumaan na ang mga araw, subalit hindi natin napapansin na ito pala ang naging sitwasyon. Pero, uulitin natin, hindi na dapat nating sisihin pa yung iba. Kung sino man, walang dapat sisihin sapagkat wala namang may gusto na mangyari ito. At pasasaan din, magkakaroon din tayo ng ribbon cutting. Ako man, excited ako kung pwede nga lang umuwi ako ng Pilipinas at kumanta ako sa ribbon cutting ng bahay ni Beyonce. Gagawin ko. Subalit huwag kayong mag-alala. Huwag kayong ma-stress, mga ka-EDSI, sapagkat ayon nga doon sa live ni Kuya Potpot, dalawin niyo po yung live ni Kuya Potpot para sa kumpletong impormasyon na sinasabi niya ito po ay inaasikaso na, no,
wala na pong magiging problema. Titignan na lang natin yung mga formalities, yung mga requirements, at kung ano-ano pang bagay na kailangan nilang gawin, na kailangan nilang i-comply para makapagpakabit na po sila ng kuryente. At dito, sana, sa live ni Kuya Potpot, ay maliwanagan tayo. At sana, yung impormasyon niya rin ay hindi rin kuryente. At sana, yung impormasyon din ni Kuya Potpot, doon sa sinabi niya sa live, ay hindi rin siya makuryente kung pag-uusapan ng pagpapakabit ng kuryente. Bisitahin niyo po yung live ni Kuya Potpot. Wala naman tayong choice kung hindi bisitahin yan, no? Wala na tayong magagawa dyan. Pagtsagaan nyo na lamang po si Kuya Potpot at dahil ginagalang natin yan, kasamahan natin sa ating pong kalingap, no? Sa reactors, hayaan nyo na po, no? Alang-alang na lang kay Kuya Bal, kahit ayaw nyo. Kahit ako, ayaw ko naman wala naman akong magawa, no? Kailangan kong magpaka-plastic at tanggapin siya. No? Suportahan po natin yan, Kuya Potpot. Sa lahat ng hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Makikita nyo naman sa notification bell, pindutin nyo po, meron dong subscribe, subscribe all, may unsubscribe. Wag po yung unsubscribe, no? Wag po yung unsubscribe. Wag po yung unsubscribe. Doon po kayo sa subscribe. Wag po yung unsubscribe. Okay po? Yun lang po yun. Kasi kapag kayo ay nag-unsubscribe, baka mapundi yung ilaw ng kuryente ng katinuan ni Kuya Potpot. At alam niyo naman, pag si Kuya Potpot, nabibis mode yan. Diba? Baka lalo siyang maging tsaka. So mga ka-EDSI, itong issue sa pagpapakabit ng kuryente ng bahay, dito sa bahay ni Beyonce, ay magkakaroon po ng katuparan. No? Lahat po tayo magkaisa, lahat tayo manalangin na ito po ay maisaayos na. At mayroon na pong mga taong gagamitin at kaparaanan para po ito ay mangyari. At sama-sama tayong makikita-kita dyan po sa ribbon cutting ng bahay ni Beyonce. Huwag nyo nang sisihin si Dr. Lab. Huwag nyo na rin sisihin si Red Saint. Wala na tayong magagawa dyan. Importante rito, we need to move forward. At lahat tayo magkaisa bilang mga tag-suporta ng EDSI. Alright? Yun lang.